Maulan at mahangin na araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ingat po tayong lahat dahil sa bagyo. Sana ay manatili tayong ligtas. Ngayon naman ay ating i-analyze pasadahan natin ang laro pa rin ni International Master Carissa Yip dito sa US Chess Championship Women's Division matapos nga pong mag 8 out of 8 na mala Bobby Fischer na perfect points. Round number 9, bumigay siya kay Megan Lee. At ngayon naman round number 10, ang kaharap niya ay si International Master Anna Zatonski. Pero talagang napakahirap habulin po ng points ni Carissa Yip dahil 1.5 points ang kanyang lamang sa lahat. Okay, penultimate round po ito. Pag-aralan natin ang ginawa ni Zatonski. Nag D4, Knight F6 si Yip, Knight F3 G6 approaching King's Indian, pero E4 D6 Bishop B5. Nako. Kakaiba ito. Bakit gumanon? Knight D7 din. Bakit? Teka muna, medyo parang nawindang ako dito ah. Pag nag-C6, harangan lang ng pawn. According to the database line, Bishop D3 and Bishop C4. Pero parang pinatempo lang ano. Grabe, lalim ng opening na yan ah. Pero mas malalim si Yip. Knight ang pinangharang, hindi ang pawn. Nag-C3, castle, and nag-C5. Ayun, siguro ang plano talaga dito ni Yip ay maka-C5 talaga at ma-pressure yung D4. Baka kasi itong Bishop B5 ay anti-C5. Baka iniisip ni Yip, aatras lang dyan at nakapin sa King at parang tipong naka-C6 na, isang tempo pa yung ibibigay para i-C5 kumpara sa isang tira na lang. At sa usapang novelty po, C5 ang novelty dahil E5 ang old line dito. Okay. C5, nag-rook E1, Knight C6, nag-D5, yan talaga, pang-ipit. Knight G5, another interesting move by Zatonski. Ano na naman ang Knight G5 na yan? Ang natural lang, kain eh. Knight G5, nagpapatempo na naman. H6, Knight H3 para maka-F4. Yun po yung nakikita kong plano dito. Knight B6 na bad movean si Yip. Pero ang plano naman niya is tagpasin yung knight kaya niya ginawa yan. Pero ang tamang tira daw ay dito sa kabila. Ganun din naman ano. Ganun din naman ang plano pero nasa kabila yung control ng knight. Hindi dito sa queen side. Ayun. Balik tayo sa Knight B6. Knight F4. Nasobrahan sa sayaw yung knight, oh. Dapat daw dito, ituloy na yung plano. Ituloy na. Tapos magda-Knight G4 naman eh. Siguro baka may gumulo sa isipan ni Zatonski. Baka mamaya may Bishop G4, mga ganun-ganon, or Bishop takes Knight, etc. etc. Di natin alam kung ano yung naisip eh, no? Napa-Knight F4 dito pero bad move. C4. Ayun, para pagpitik ng knight mamaya, ay makapasok talaga ng buong buo yung knight sa D3 at nag-H3 para walang Bishop G4. F5, ayun, umatake na. Pero ang on-point move daw ay A6. Pag nag-Bishop A4, capturein kagad ang light square bishop, capture, and saka pa lang po mag-F5. Ayan ang gustong timpla dito ng computer. I-eliminate muna yung light square bishop. Oo nga naman, bishop pair na yung kay Carissa, no? Balik tayo. Pero nag-F5 kagad dito at nag-B3. Ayun, nagkaroon ng pagkakataon si Zatonski na i-break kagad yung C4 at nag-G5, Knight H5, Bishop H8. Good move. Kasi po, hindi basta-basta ipinapalit ang fianchetto bishop sa knight lamang. Okay? Capture, Bishop takes, Knight G3. G6 or Bishop G6, nag-Knight DE4, A6, ayun. Mukhang maganda naman ano, pero bad move. Dapat daw is Rook C8 muna. Diin muna dito sa C4. Bakit? Ano meron? A6, capture, takes. Okay naman. H4. Yun nga lang. Dahil committed po na naka G5, naka ganyan, talagang ang sarap basagin talaga yung shield ni Carissa dyan, no? Nag-Queen B6, another
Windanger's move. Tawiwindang na si Yip. Siguro sa dami niyang score kasi, no? Na-relax kahit ano yung tira ko dito. Sa layo ng score eh. Queen B6. O, teka muna mga kamatsas. Dapat daw ang tama is G takes H4. Tapos magku-Queen G4 and magna-Knight E5. Atake, depensa, Queen takes H4 and E6. Ayan, okay pa. Good for black. Almost equal lang sa evaluation bar. Pero, balik po tayo mga kamatsas sa Queen B6. H takes G5. H5. Ayun. Pinush lang, no? Para manatiling kahit papaano, mabagal pa ang progreso ng pag-atake ni Satonsky. Nag-Queen E2. Inatake ang Knight sa C4. Bad move daw. Dapat po ay A4. Naku po naman. Paano naman kasi mapapansin yan? Ang topic nasa king side and sentro kahit papaano. Pero yung queen side na tira, bakit ito ang tira ng computer? A4 talaga, oh. Malalim na positional move yan. Pag nag-H4, magda-Knight H1 lang. Mag-A5, yun ang purpose. Para maka-divert ng iba. O halimbawa, mag-Queen A7, maintain lang na pag alis ng Knight, may capture, tipong ganon. Magda-Knight E2 lang. Knight E2. Pag kinapture ito, Knight F4. Malalim, malalim. May atake dito sa bishop. Malalim Pag nag-bishop F5, Queen H5, ay grabe. Wala na po, parang immortal na yung tumira. Grabe, oh. Oh, lupit, oh. Isang pyesa yan, Tapos parang napaka-silent ng execution. Malalim, hindi magagawa yun. Okay, balik tayo sa Queen E2. Rook AC8, tinipensahan, nag-A4. Ayun, napansin na ni Satonsky. H4, Knight H1. Yun na nga yung hinala ko eh. Kung ako puti, baka mapatira ako dyan eh. Bakit? Para dipensado yung F2. Kasi pag kinapture yung Knight na dumidepensa sa F2, tipong may suporta yung F2. Yun ang nasa isip ko talaga dyan kung ako, no? Pero ang computer is A5 pa rin. Pag nag-Queen A7, saka pala magda-Knight H1 this time. Okay, pero yung queen kahit papaano medyo naitago sa kahon na misplace ng kaunti. Okay, balik. Ang ginawa Knight H1 kagad, nag-H3. Talagang gusto ng pasabugi ni Carissa, oh. Bishop E3 sinalubong, Queen A5 umilag. So may pressure din sa C3. Bishop D4 para mawala na yung strong fianchetto bishop. Kinapture, capture, and ano kinapture? Ayun, queen takes pawn. Knight, HG3, queen D4. Ayun. Oh, lamang na si Carissa dito Dapat daw capturein na yung pawn sa G2. Ang tagal ngang capturein, ano? Para pang pa-expose ng white king yan eh. Tapos continuation is rook AC1. Okay, yun ang lamang. Pero pawn D4 ang kinapture, queen G4, queen D5, para walang check, kaya po nag-Queen D5. At kinapture na yung pawn, Queen F7, Rook E2, D5, Knight D2, and nag-Bishop D3. Oo nga, ang lakas ng Bishop D3. G6, good move. Sinabayan ni Satonsky ng gulo-gulo. Kinapture ng Bishop, and nag-Knight F3, E5. Naku, buong-buo sentro ni Yipo. Pero kinapture lang, takes, queen takes, binigay na talaga. So, wise decision by Satonsky na ibigay na lang yung pawn kesa naman sa gumapang yung connected pass pawn. King H2 at nag-rook C7. Ayun, sasalubungin na po sa H7 at nag-queen E6 check. King G7. Ayun, bad move. Dapat daw po is queen F7. Okay, para manatiling equal ang evaluation bar. Pero, nag-king G7, Rook F1, ayun na po, nasa lubong na. Good move. Rook H8 check, Rook H5. Sinalubong, kinapture na lang yung knight. Kasi kung kakapturein po yung tore, knight takes, naka-check pa, may tempo pa, and then lipad talaga ng buong buo yung queen. So, ang ginawa, kinapture na lang yung knight. Takes and then takes. Wala na. Awarding na to. Rook C3 check, Rook F3, takes, Rook F5, check, capture yung pawn. Okay?
So, ayun yung A5. Very important yung A5 to control the 2 pawns there sa queenside. At ayun na. Okay. Pero kailangan ingat pa rin to. Bad move. Dapat daw po is queen D5. Okay? Para masuportahan, may pressure pa doon. Pero kahit winning na mga kamatsas, dapat ingatan pa rin syempre. Huwag tayong mag-relax na lahat ng tira natin siguradong panalo. Ingat pa rin. Okay, so nagbabakasakali pa rin si Yip na makasurvive sa ending na ito. Survive. Ayun, dami pa rin palang giri-girian to Hindi pa rin biro yung giri-girian, di ba may mga timplahan pa Hindi biro, Pahirapan pa rin. Ayun, dito tinamaan. Bakit? Kung hindi mag-bishop D3, baka pwede pa Sugsuwang na rin pala. Sugsuwang na rin. Kasi kaya po nag-resign dito kasi pag-check dito, pagka nag-king F8, matchas, di ba? Pag naman pumunta dito, matchas pa rin pala. Grabe naman pala, sama pala talaga nung pagkatira ng bishop D3. So ano ang ibig sabihin? Ano ang tira? Dapat is king F8 daw. Tapos magku-queen D5. Ayan, matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa. Baka kulang na sa oras ni Satonsky, no? Okay mga kamatsas, talo po si Carissa Yip. Pero good news pa rin kay Yip dahil ang standing ay virtual champion po si Carissa Yip. After round number 10, so last round na mamaya, kahit hindi na siya maglaro sa last round, ang score niya is 8 points. Talagang yung 8 out of 8 niya, talagang hindi na maawat. Ang sumusunod ay sila Alice Lee and Tokir Jonova with 6.5 points. Kahit manalo sila sa last round, 7.5 lamang hindi aabot kay Yip. Ang last round ay si Carissa Yip versus Alice Lee. Ayan, kailangan ng score talaga ni Alice Lee kasi may mga sumusunod pa running for second place Okay, congrats Yip. At sana balang araw pagka nagkaroon tayo ng kamatsas tournament dito sa Pilipinas, maimbitahan natin ang 2024 USA Women's Champion Carissa Yip. Naku, baka sumama si Wesley so baka pumayag na si Wesley. Sama na ako dyan. Wes, pag naimbitahan namin si Yip, naku, sasama ka rin sigurado. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.